Para po 'pag nagsimula tayo tuloy-tuloy na po ulit. Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po dito kay Pastor Abante. Paulit-ulit na parang siramplaka daw si Toby Chanko. Gusto niya ba na siya ang susunod na Meow Meow? At eto naman po si Arnold Clavio ay inannounce po na magpapatuloy na po no yung ICC dito po sa kanyang actual na po na magpo-proceed na yung ICC sa February 23 ng actual po na paglilitis kay Tatay Digong at inunahan po ni Clavio na babaha daw po ng mga fake news at kung ano-ano pa mula rito sa mga trolls at mga supporter daw ni Tatay Digong. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, mag-likes po muna kayo, mag-subscribe. Yung mga hindi pa subscriber, mag-likes po yung mga pumapasok para po tayo naman ay sumaya. Yung may mga pampakape po, pwede po kayo magpakape. At magsisimula na po tayo. Pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin. No? Ito po ang nilalaman ng sinabi po nito ni Arnold Flavio. Tuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa February 23. Asahan ang pagbaha ng fake news at clickbait sa social media ng kanilang mga kaalyado. Okay, para baluktutin ang desisyon ng ICC at isisimuli ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan, ang dami pong sinabi nito ni Clavio sa isang paragraph. Napakarami pong kasinungalingan ang pinahayag. Tama po yan, no? Magsisimula na po yung aktual na paglilitis kay Pangulong Duterte. Alam niyo po, katulad nga ng sinabi ko, ulitin ko lang to, sinabi ko kanina dun sa Birada Agila, na pag-usapan natin to, yan pong pagharap na, kasi wala na pong balakid yung pong desisyon ng ICC na nagsasabi po na si Pangulong Duterte ay fit for trial, wala na tayong magagawa dyan. No? Kahit na nga hinihirit pa sana ni Kaufman na palpak no, yung desisyon na yan dahil hindi naman po yung medical team mismo ay naniniwala na si Tatay Digong ay mahihirapan, no? Ayon diyan kay Kaufman. Ibig sabihin, salu-salungat. Hindi po sila, kumbaga, hindi po unanimous. Hindi po sila kumbinsido talaga totally. Pero nariyan na yan eh. Nagpasya na po yung korte, wala na tayong magagawa. Alam po ninyo, sabi ko nga kanina, ulitin ko lang, dalawa yung pwede mangyari kay Tatay Digong. Yung totoo po na pwede po siya talaga na lantutay na, no? Hindi na po talaga kaya ng kanyang pangangatawan. Uy, si Ma'am Eddie Moorcroft nariyan na rin. Makikita nyo po kung makikita po ng buong mundo na talagang hindi fit for trial. Isusumpa po yung ICC ng buong mundo. Lalo na kung makikita nila na pag nagsalita si Tatay Digong ay garalgal, wala na sa hindi na tuloy-tuloy yung takbo ng kanyang utak na katulad po ng sinasabi ni Kaufman at saka ng kanyang mga kapamilya. Hayaan nyo po na mundo mismo yung makakita sa ginagawa ng ICC. Okay. Pero sa isang banda po, kung totoo po na fit for trial, alam po natin yung katawan, hindi na po mababalik yan eh. Pero kung yung talino po ni Tatay Digong at galing niya po na magsalita, madidiin din po lalo yung ICC. Kasi kayang-kaya pong ipaliwanag ni Tatay Digong
yung mga paglabag sa kanyang karapatan pantao. Lalo na po yung pagpapadala rito, pagpapadala doon sa dahig, no? Na wala naman po siyang sapat na hindi po dumaan sa due process. Kaya sisingilin din po kayo diyan, no? Pag tinuloy niyo yung trial na fit talaga si Tatay Digong, kawawa lang kayo sa galing ng mama. Okay. Pero etong mga pinapakalat ni Arnold Clavio, lumabang ka naman ng pareha sa Arnold Clavio. Nire-represent mo na ang laki-laki na media mo, GMA7, no? Anong laban ng mga vlogger sa'yo? Inunahan mo pa, wala pang paninira. Ito po yung problema sa mga tao na to eh. Wala pa pong fake news, inuunahan na magpapakalat ng fake news. Wala pa pong clickbait, sinasabi na magki-clickbait. Wala pa pong paninisi kay BBM. Alam mo, yan ang fake news. Yung i-anticipate mo na anuman yung pasya ng ICC ay isisisi namin kay BBM. Hindi naman kami bobo eh. Alam namin si BBM at saka ang ICC, pareho po nilang interes na kumbaga nagkapareho lang sila. Hindi po, sa tingin nyo ba, yung huhusay ng mga judges ng ICC, sa tingin nyo, kayang-kaya silang diktahan ng isang BBM? Diyos ko naman, baka nga tuwan-tuwa sila dahil napapaikot nila si BBM para, alam nyo po, yung pagkakakulong ni Tatay Digong dyan sa ICC, napakalaking achievement po yan ng mga ICC judges. Walang kahirap-hirap. Ang dami nilang inisyuhan ng warrant of arrest. Nariyan si Putin, nariyan yung Prime Minister ng Israel, Netanyahu. At iba pa po nilang gustong imbestigahan. Pero tanging Pilipinas lang po ang uto-uto na nagbigay ng kanyang citizen. At hindi po simpleng citizen si Tatay Digong. No? Uulit-ulitin po namin to. Tanging Pilipinas lang po ang tayo pa. Yung mismong humuli kay Tatay Digong para ipakulong dun sa ICC. Yan, ang may kinalaman yan, yung mga remulya. Inamin naman nila, di ba? Kasama si John Vic na nagsabi na part siya nung nagplano at nagpahuli kay Tatay Digong. Okay. Yung mga bumabanat po kay Kaufman, hindi naman po nila kilala si Kaufman. Ang tingin ko dyan, content lang. Kino-content lang nila si Kaufman. Huwag nyo na problemahin yun. Dumirekta na kayo sa mga Duterte. Ganito lang yan eh. Kung ang tingin nyo ba yung nasa karera kayo ng kabayo, magpapalit kayo ng hinete, nasa kalagitnaan kayo ng karera ng kabayo. Kalimutan nyo na po yan. Pagtiwalaan nyo na lang yung mga Duterte. Tapos, sila po kumuha niyan at sila po nasa gitna po ng karera ngayon. Ang hirap po na magpapalit ka ng hinete. Mahirap po magpalit ng driver habang nasa. Tsaka nyo na banatan o kung ano man ang gusto nyo sabihin. Hanggang ngayon ba naiisip nyo na ang nangyayari kay Tatay Digong kapalpakan lang ng kanyang abogado? Hanggang ngayon, ganun ang iniisip nyo? Ang nangyayari po kay Tatay Digong, hindi po kapalpakan ng kanyang abogado. Kung hindi, yun mismong ICC ang may kasalanan yan. Hindi po nila palalayain si Tatay Digong dahil wala po silang kasong nililitis sa kasalukuyan. Mas kailangan nila nalitisin si Tatay Digong para magpatuloy sila sa paghagilap nila ng pondo. Ayun naman, no?
Mga ano lang po yan, mga side bet na lang po yan kung magaling ba o hindi yung abogado. Oh, 'di po ba? Wala na po sa usapin yan. 'Pag yung korte mo ay, isang korap na korte, wala kang magagawa. Hindi ko po pinagbibintangan na korap yung ICC, Oh, kung parehas kasi yan, makikita nila na yung pagkakahuli kay Tatay Digong ay labag sa batas. Kaya wala tayong magagawa diyan kung corrupted yung mga judges niyan. Kaya nga hindi tayo naniniwala diyan sa korte na yan. Ganun lang po yun. Yun lang po yung pananaw ko doon. Hindi ko po pag-aaksayan ng panahon yan. Ano mang husay ng abogado kung ang korte mismo yung palpak. Okay. Ito po. Ito hindi ko kayang tanggapin eh. Kung ayan, ulitin ko lang 'tong sinabi. Ngayon pa lang asahan na ang pagkalat ng fake news at clickbait ng kanyang mga vlogger at influencer sa social media para baluktutin ang desisyon ng ICC at isisimuli ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, dalawa yung sinasabi niya, no? Magdedesisyon yung ICC, babaluktutin ng mga vlogger at influencer at isisisi daw natin kay BBM. Ano man pa siya ng ICC, isisisi namin sa ICC. Sinisisi ba namin si BBM? Opo. Sinisisi namin si BBM. Kasi kami na binabanggit vlogger at influencer Sinisisi namin si BBM dahil siya yung nagkasama siya sa humuli o nagpahuli, hinayaan niyang hulihin ang dating presidente at isinuko o dinala. Sabi nga ng mga kamag-anak ni Pangulong Duterte, kinidnap papunta ng dahig. Yun ang sinisisi namin si BBM. Hindi yung pasya ng ICC. Ano naman kinalaman ni... Sa tingin nyo ba, may impluensya ni BBM yung ICC? Kayo naman. Si Tariela nga, hindi niya ma-impluensya. Hindi niya nga mapatahimik ang bibig ni Tariela Hindi niya nga alam na lumalala na yung sitwasyon Okay. Kaya wag mong unahan. Yung problema sa'yo, Arnold Clavio Masyado kayong takot, no? Anong problema namin sa'yo, Clavio? Masyado kayong takot sa mga vlogger ni Duterte. Bakit? Simple lang naman yan Akala nyo kasi sa tao, kaya nyong pagsinungalingan. Ang mga tao, mas matalino na ngayon. Bakit? Unlike nung tao nung 1980s at 1990s, mga Pilipino nung 80s at 90s, na walang access sa mga tunay na pangyayari, maliban na lamang sa mga balita, kayo nagpo-provide, yung mga media. Kayo lang yung pinagkukunan ng balita. Alam niyo yung pagkakaiba ngayon, no? May other information na sila. Ang tingin nyo pa rin sa tao, eto problema ng mga to Ang tingin nyo pa rin sa tao, kayang lokohin ng mga vlogger ni Duterte. Hindi po. Nakanino ba yung media? Nakanino ba yung state? Sino ba mas maraming vlogger? Oh. Bakit hindi mapaniwala? Bakit hindi umangat-angat si BBM? Kaya naniniwala yung mga tao, yung mga Pilipino sa Duterte dahil naranasan na namin yung pamumuno ng isang Duterte. At naranasan na rin namin yung pamumuno ng pinagtatanggol mong si Marcos. Marunong naman magkumpara yung mga tao. Ang simple lang naman, Arnold Clavio, palibasa kayo, nakatira kayo sa mga gated community, immune kayo sa nagaganap sa mga majority ng kapaligiran sa Pilipinas. Kaming nakalubog. Kaming nakatira mismo sa tirahan na nakakaraming Pilipino. Kaming nakatira sa mga looban.
na kinakailangan mo pang maglakad. Eh kayo, wala kayong problema eh. Paglabas ninyo ng bahay, nakakotse na kayo. Papunta kayo sa mga opisina. Ang inyong mga anak, nakakotse, papunta sa eskwelahan. Eh kami, na naglalakad, papunta ng kanto, maghihintay ng sasakyan. Kami yung natuwa nung naging presidente si Tatay Digong dahil tumahimik. Kami yung araw-araw na nakakakita na straight ka lang maglakad. Huwag kang titingin sa tabi-tabi. Baka mapatingin ka sa mga nagtitrip. Mapagtripan ka. Yan yung sinasabi namin. Takot kayo sa katotohanan. Kayo ang takot sa... Ako, fake news. Ano ba itatagal ng fake news sa katotohanan? 'Di ba, Arnold Clavio? Bakit kayo natatakot sa mga Duterte vloggers at mga supporters at sa mga influencers? Kasi, kasi kaya kayo natatakot sa mga sinasabi namin, pinaniniwalaan kami. Sa tingin mo ba pinaniniwalaan kami dahil sinungaling kami? Hindi. Kaya kami pinaniniwalaan dahil kumampi kami sa tama. Kayo, kaya wala na naniniwala sa inyo kahit may malaki pa kayong budget, kahit na napakatagal nyo na sa industriya ng pagbabalita. Kaya wala na naniniwala sa inyo kasi kumampi kayo sa mga magnanakaw. Di ba? Yun lang yun. Labyo. Huwag na tayong maglokohan. Okay. Akala mo naman, pag sinabi mo, huwag kayong, yan, kakalat na naman yung fake news. Akala mo naman, hindi marunong. Ay, yan ang isa ko pong problema dito sa mga taga-media eh. Wala ba kayong tiwala sa tao na marunong sila mag-isip? Okay, punta na po tayo rito. Sabi po rito, kabahan kayo. Kung si Tatay Digong makikita ng mundo na uutal-utal na, hindi na makapagsalita halos at nililitis nyo pa, kabahan kayo dahil ikukundi na kayo ng mundo. Alam mo ang ICC, nire-represent niya, pinaglalaban niya kuno. Ha? Ang pinaglalaban kuno ng ICC ay human rights. Makikita ng mundo. Matanda, nililitis, halos hindi na makapagsalita. Okay, punta na po tayo rito sa sa kung ano pa. Ito po sabi ni Abante. Galit na galit si Abante. Huwag mong gagalitin, Toby Chanko si Abante. Baka biruin mo, nananalangin na yan na sana magbago na raw ang mga magnanakaw. Nananalangin na ng ganyan. Nagbabago na ng panalangin eh. Delikado yan. Kumbaga sa mga pelikula. Yung mga nagpapakabait, malapit-lapit lang kunin ni Lord yan. Meron lang po ako nabasa, no? Sabi niya, hindi ba kayo nakakahalata? May namatay na congressman, nagdiwang kami. Meron na ospital si BBM, tuwan-tuwa ang mga mamamayan. Hindi ba kayo nakakahalata na ayaw na sa inyo ng tao? Alam niyo po, hindi na tayo nagtatago ngayon, wala na tayong pakialam, no? Kasi sa sobrang tindi po, ng anong tawag dito? Nang ginawa ninyo sa amin kay Tatay Digong. Only in the Philippines na nagsuko ng isang mamamayan niya nang walang kalaban-laban. Sa sobrang tindi po ng ginawa nyo sa amin, wala na rin po kaming yung nagmamaskara pa kami na yung kasabihan na pag may namatay, bumabait.
Wala na po sa amin yan. Pag may namatay na magnanakaw, pinapakita po namin na nagdidiwang kami. Kaya huwag kayong mag-alala. Ito po sinabi ni Abante. Direktahin ko sa ano, huwag ka mag-alala, Abante. Pag ikaw, magdidiwang talaga kami. Oh, totoo yan. Don't you worry. Okay. Galit na galit po si Abante dito kay Chanko kasi po nabalitaan nila yung mga pinagsasabi ni Chanko. Eh yun daw. Ay, isa po yung mga ginawang batayan ng third impeachment. Madaldal rin kasi. Madaldal din kasi to si Toby Chanko eh. Alam niyo po ang ginagawa ni Toby Chanko, nililigtas niya si BBM, dinidiin niya si Martin. Alam niya kasi, hindi po pwedeng maligtas yung dalawa. Yan yung point ni Toby Chanko eh. 'Di ba? Kung kayo po ay maka-BBM, hindi po pwede na si BBM at saka si Martin Romualdez parehong ililigtas nyo. Sasabihin nyo ang mastermind si Saldico. Yun ang gusto nyo, di ba? Napalabasin. Mastermind ng pagnanakaw si Saldico na. Sino maniniwala sa inyo? Eh under lang si Saldico ni Martin. Ang ginagawa ni Saldico, ni Toby Chanko, dinidiin niya si Martin kasi kapani-paniwala si Martin ang mastermind. Pwede niya nang mailigtas si BBM. Ganyan din naman yung ginagawa ni Amy Marcos eh. Sa totoo lang, pinalalabas niya si BBM na kawawa naman ng kapatid ko. Wala nag-aalaga, wala nagmamahal. Yun yung gustong ilabas ni Chanko. Kaya, totoo naman, napaiba-iba yan. Bigla may lumalabas. Hindi natin alam kung totoo to o hindi. O, tingnan nyo. Ano ba yung sinabi niyan? Di ba si Chanko yung nagsabi nito? Yung, ilan pa bang aeroplano? Ganun magsalita. Ilan pa bang aeroplano ang kailangan nyo? Ilan pang Ferrari? Hirap na hirap sa R kasi anak mayaman eh. Ilang bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera? Hirap na nga mag-R, panay-R pa yun. Ulitin natin. Ilang bang aeroplanong kailangan nyo? Sabi raw to ni Toby Chanko. Sinabi raw to ni BBM. Galit na galit daw si BBM. Kay Martin, sabi niya, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay sa Forbes Park ang gusto nyong bilhin? Ilang bang aeroplanong kailangan nyo? Ilang bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar? Hirap ka na nga mag-R. Lahat pa ng sentence mo may R. Gaano karaming caviar ba ang kakainin nyo? Yun yung bungad. Yun yung opening statement ng Pangulo noong Nobyembre 24, 2024. Tsaka pa lang niya sinabi, sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha nyo. Ano po ang pinapahiwatig niyan? Alam ni BBM yung pagnanakaw na ginagawa ni Martin. Hindi po kami nagsasabi niyan. Hindi po kami nag-aakusa. Si Chanko po nag-aakusa niyan. Bakit naman kayo maniniwala dyan? Lahat na magliligtas kay BBM, huwag niyong paniwalaan. Bakit niyong paniniwalaan yung mga nagliligtas kay BBM? Maniniwala ba kayo na walang kinalaman yan? Ang hirap sa'yo, Toby Chanko. Ito lang masasabi ko sa'yo. Patimik. Akala nyo wala akong malikot talaga ako, ADHD ako kaya lahat natatabig lahat. Okay, alam po ninyo, isa lang problema ko sa'yo, Toby Chanko. Hirap na hirap kang banggitin yung R.
Yun lang ang problema ko sa'yo. Okay. Eto po ang galit na galit na sinabi naman ni Abante. Gusto mo bang ikaw na ang susunod na meow-meow? Kung may ebidensya, ilabas. Kung wala, tigilan ng paninira at paghasik ng pagkakawatak-watak. Paulit-ulit siya para siyang sirang plaka. O, sa mga batang tao po, yung plaka po, baka hindi nila alam yung plaka eh. Yung plaka po, yan po yung CD. CD yan nung araw. Baka tatanong nyo, ano yung plaka ba dong? Yan po ang age gap na tinatawag. Kayo pong mga nakakaintindi ng sirang plaka, yung mga marami pong batang nanonood, hindi na po alam yung plaka. Ganun, ganun talaga eh. Hirap siya sa R. R. Ang hirap pala, no? Pag lumaki ka mayaman, cute pa yan pag bata ka pa eh. Puta, ang tanda na. Ang tanda na ni Vince Dizon tsaka nito ni Toby Chanko. Hindi pa rin mabanggit yung R. 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 Ang hirap lumaking mayaman, no? No? Hindi mo mabanggit yung R. Okay. Ang point dito, ang sabi ni malinaw ang sinabi ni Senator Lacson. Ito si Abante to ah. Malinaw ang sinabi ni Senator Lacson, walang ebidensya. Kapag ang mismong Senate Blue Ribbon na ang nagsabi niyan, ano pang hinahabol? Walang reklamo sa ombudsman, walang kaso sa Sandigan Bayan. Yan ang realidad, sabi ni Abante. Kung seryoso ang sino man sa pananagutan, doon sila dumaan. Hindi sa chismis at press release. Kung paulit-ulit na sinasabi ng mga institusyon na walang basehan, bakit pilit pa rin binubuhay ang issue? Ano ba talagang motibo mo? Toby Chanko, hanapin ang mga R sa Pilipinas? Paghanap ng katotohanan o politikang paninira. Ang Kongreso ay para sa trabaho. Yan na, okay na yan. Eto lang ang punto ko, no? Sabi kayo na sabi, paulit-ulit kayo nagsasabi na walang ebidensya, sa katutak na nagsasabing ebidensya, ayaw niyong paniwalaan. Dalawa po ang ebidensya, material evidence at saka testimonial evidence. Yung material po, nakikita, nahahawakan, nakakapa. Father Flavi, baka iba yung iniisip mo. Ay, thank you very much, Ma'am Lovelyn Shibukawa. Magandang gabi po sa ating lahat. At saka sa Mr. Moon si Yoshi. Yoshi ba? Kumamba lang. Ah, ang ibig ko sabihin, ang dami na pong nagsabi ng ebidensya. Ayaw nyo lang sundan. Ayaw nyo lang i-corroborate. Yung testimonial evidence po, pag may nag-corroborate na yan, ibig sabihin, pag may tumistigo laban kay Martin, tapos may nag-corroborate na, ebidensya na po yun. Kinukot mo si Lacson. Hindi naman ganyan ang sinabi ni Lacson. Wala pang matibay na ebidensya kay Lacson. Sa'yo, walang ebidensya. Ang dami pong may ebidensya. Si Gutesa nagsabi. Oh, ano sabi ni Gutesa? Nagde-deliver sila ng pera kay Martin. At yan ay pinangalawahan. Kinorroborate ni Saldico. Na nagsabi si Saldico na in fact, ito yung picture ng maleta. May picture pa ng maleta. Ano pang sinasabi nyo? Si Diskaya sinabi na kumakatkong si Martin. Ngayon si Toby Chanko nagsabi na sinermonan ni BBM si Martin tsaka si Saldico na gaano pa karami yung kanilang pera. Hello Yoshi. Oh, ano pang sinasabi nyo?
na walang pera. Ay, walang pera. Panay pera utang. Walang ebidensya. Ang dami ng ebidensya. Ayaw nyo lang kilalanin. Magkaiba po yung walang ebidensya. Ang walang ebidensya, yung kay BP Sara. Ano sinasabi nila hanggang ngayon? Bakit hindi maipaliwanag yung confidential fund? Yun po ang walang ebidensya. Dapat yan, fina-follow nyo yung ebidensya na nariyan. Halimbawa, kung ako yung investigador, kahit hindi po ako marunong mag-imbestiga, simple lang po yan. May nagsabi, may nagbanggit ng mga pangalan. Si Gutesan, binanggit niya, kanino nila kinuha yung pera. May nagbanggit siya ng pangalan. Alam ko, yun din yung binanggit ni engineer, yung matabang engineer, Alcantara. O, yung pangalan nung binanggit ni Alcantara, yun din na sinabing nagde-deliver, yun din yung binanggit ni Gutesa. So, pareho na sila nagbabanggit ng same na pangalan. O bakit hindi inimbitahan? Yun yung problema kasi. Ayaw talaga, iba po yung walang ebidensya sa mayroong ebidensya, pero ayaw i-follow through. Ayaw talagang alamin. Halimbawa, yung mga Diskaya, matagal na nilang binabanggit si Martin. Meron dun na sinasabi, si Martin ba ang tumanggap ng pera sa'yo? Hindi po. Meron nagkiklaim na pangalan ng tao na yun ay para kay Martin. Bakit hindi nyo inimbitahan sa Blue Ribbon Committee? Diba? Tama. Hindi kayo serious sa pag-imbestiga. Katulad ngayon, ang dami nakabitin na sa Blue Ribbon investigation. Wala na namang investigasyon. Lilipas na naman yung ilang buwan na naman bago kayo mag-imbestiga. Tapos pag naglabas yung sila Marcoleta at si Aimee Marcos, magagalit kayo, binabastos kayo. Pati Cabral Files, tinatago nyo, ang linaw dun, no? Diba? Ang linaw sa Cabral Files. Pinakamalaking allocable, si Sandro Marcos, susunod si Martin Romualdez. Tapos tinatawag na pinaka-corrupt na budget, si Sandro at si Martin ang pinakamalaking allocable. Bakit hindi nyo sundan? Yun po yun. Hindi po sa walang ebidensya. Ayaw nyo lang sundan yung ebidensya. Ayan yung problema natin. Okay, punta na po tayo sa ibang mga balita. Ito po, just in. Bato, mawawalan ng sweldo. Ito po, Senator Bato de la Rosa may face withholding salary if a Senate ethics recommendation says amendment of rules must happen, including suspension of pay for lawmaker, according to Senator Ping Lacson. This after former Senator Sani Trillanes met with Senate President Tito Soto and Lacson earlier today. Among the discussions was his possible ethics complaint against De La Rosa over the latter's continued absences. Lacson says Trillanes might file the complaint once De La Rosa reaches his 6 month of absence. Okay. Wala kaming pakialam. Gusto naming maprotektahan si Bato hanggang bago na yung presidente. Wala kaming asahan dito eh. Kung kay Tatay Digong, sino si Bato kumpara kay Tatay Digong? Kung kay Tatay Digong, nagawa nyo yan. Diba? Sa tingin ba namin, hindi nyo kayang gawin yan kay Bato? Kayang-kaya nyong gawin kay Bato yan. Kaya wala kaming pakialam, tanggalan nyo ng sweldo, basta buhay si Bato. Basta may kalayaan si Bato. Saka ang tanong ko sa inyo,
Bakit kayo ano si Trillanes? Kita mo, binisto nyo. Nakikipag-meeting kayo kay Trillanes. Sino po ang nire-represent ni Trillanes? Binago raw nila, magkakaroon sila ng amendment sa rules dahil nakipag-meeting sila kay Trillanes. Napaka-kapangyarihan pala ni Trillanes kung ganun. Wala pong official na title yan si Trillanes. Nakipag-meeting kayo, mawawala na ng sweldo si Bato dahil sa meeting nyo kay Trillanes. Grabe naman ang power pala ni Trillanes sa inyo. Yung makipag-meeting ka lang na wala kang posisyon sa Senate President at Senate Pro Tempore. Yung kada bitawang pananalita ni Trillanes, laman ng balita ng lahat ng press, lahat ng media. Ano ba posisyon ni Trillanes para i-cover siya? Mas matindi pa yung coverage ni Trillanes kaysa sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi nyo ba napupuna? Kada magsasalita si Trillanes, laman ng lahat ng media. Gaano kaimportante yung meeting kay Trillanes na sukat na bigyan ninyo ng panahon President, Senate President at Senate President Pro Tempore? Nakikipag-meeting kay Trillanes? Tapos pagkatapos makipag-meeting, mawawala na ng sweldo si Bato? Antindi nyo. Ang powerful niya. Tama si Ogie Diaz. Ang powerful ni Trillanes. Walang posisyon. Pero bakit ang powerful? Yun ang gusto nating itanong. Bakit napaka-powerful ni Trillanes samantalang wala naman siyang posisyon? Bakit nga kaya? No? Bakit lahat ng kilos ni Trillanes covered ng media? Ayon nga kay Senator Marcoleta, covered ng bayarang media. Pero ito ang tanong ko sa inyo, Senate President at Senate President Pro Tempore. Isang tanong na practical. Kamakailan lang, nagpirmahan yung mga senador in support of Tariela. Di ba? Wala akong problema dun. Sa tingin ninyo, inapi si Tariela ng taga-Chinese Embassy? Okay lang. Kasi pwede naman yan eh. Kasi nagbigay naman kayo ng suporta nun kay Tatay Digong, di ba? Okay yan, resolution. Pero ito po ang tanong ko. Kailan po kayo magre-resolution in support of Bato? Kailan po kayo gagawa ng isang kahit resolution man lang, kahit wala ng hakbang, para matulungan po si Bato? May tangka pong dakipin siya ng taga-ibang entity? Wala man lang ba kayong sabihin nyo man lang na kinukundina namin yung paglilitis, yung kakaroon ng warrant of arrest na hindi dadaan sa korte ng Pilipinas? Di po ba? Wala ba kayong ganun? Na kayo ay poprotektahan namin yung kapwa namin senador dahil papayag lang kami na ipatupad yung ICC warrant of arrest kung yan ay ipag-uutos ng Korte ng Pilipinas. Kung ang warrant kay Bato ay ipag-uutos ng Korte ng Pilipinas, tsaka lang kami papayag na hulihin. Wala ba kayong ganun? Si Tariela, pinagtanggol nyo. Pinagsabihan lang ng Chinese Embassy, eto, kapwa nyo senador, dadakipin. Dehin bokiki kayo. Kung ako senador, ako mismo maglalapit sa Supreme Court para hingin ko kung ano ba talaga yung proper na pagdakip kay Bato. Alam na ng lahat ng tao na ang proper na pagdakip idaan sa local court, Korte ng Pilipinas.
Korte ng Pilipinas ang magpapasya kung si Bato ay dadalin sa dahig o hindi. Pero dahil sunod-sunuran kayo sa gustong magpadakip kay Bato doon sa dahig, dahil sa kayo ay walang pakialam kay Bato, ang pinoproblema lang nila kay Bato kung suswelduhan ba o hindi. Ano tulong nyo na kay Bato? Pareho lang yan. Foreign power. Ang China. Foreign yun din yung ano. Foreign court naman yung ICC. Salita pa lang yan ng isang foreign power laban kay Tariela. Pinagtatanggol nyo na. Eto, gustong hulihin, gustong ipakulong. Wala kayong tangkang ipagtanggol. Kung hindi nyo kayang ipagtanggol ang kapwa ninyo, senador, na walang kaso sa Pilipinas, pero huhulihin, paano nyo ipagtatanggol yung mga Pilipino? Yan lang po ang tanong ko eh. Paano nyo ipagtatanggol yung pangkaraniwang Pilipino kung mismong senador hindi nyo kayang ipagtanggol? Binoto na ng milyong-milyong Pilipino yan, si Bato ha. Paano yung hindi binoboto ng milyong-milyong Pilipino? Paano pag may kukuha sa isang vlogger na taga-ibang bansa, paano nyo ipagtatanggol? Pamimigay nyo? Dapat kayo yung numero unong kumu-question. Natatandaan ko noon, lumapit yung mga yan eh, sa mga, may time, nakalimutan ko na yung ano, sama-sama ang tawag nga sa inyo, Macho Black, di ba? Si Tito Soto, si Drilon, nakalimutan ko na yung mga kasama nila. Meron silang pumunta sa Supreme Court eh. Naghatid sila ng kung anumang balita doon. Nakalimutan ko lang kung ano yung kung ano yung usapin yun, yung dinala nila sa Supreme Court. Tapos yan lang ang ano nyo kay Bato, pag-uusapan kung no work, no pay. Kalokohan naman yan. Ipagtanggol nyo yung senador na binoto. Binoto ng milyong-milyong tao. Questionin nyo man lang yung ginagawa sa kanya sa Supreme Court. Hindi yung parang very willing kayo. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. Last na. Kasi paubos na yung oras natin. Ito po, tatapusin natin to sa isang malinaw na salita ng dating General Orlando de Leon. Sabi po niya, ang tatapang ninyong makipag-away sa China. Makinig kayo, Ontiveros at Erwin Tulfo. Kayo yung pangunahing matapang na lumalaban. Ang tatapang ninyong makipag-away sa China, ang duduwag nyo naman sa lumaban sa mga magnanakaw. Correct. Alam nyo, ang paglaban sa China, hindi nyo trabaho. Ontiveros at Erwin Tulfo. Isa lang po ang may kapangyarihan makapigdil sa sa ating foreign relation. Isa lang po ang tanging may kapangyarihan, Pangulo ng Pilipinas. Tanong, Pangulo ba kayo? Pangulo ba kayo ng Pilipinas? Hindi. Pero ang tapang ninyong gumawa ng away sa China. Alam nyo, nakakatakot pong iboto yan sa mas mataas pa sa senador. Alam nyo kung bakit? Gagawa ng gera yung mga yan. Hindi nila naiisip. Diba? Paano kung presidente yan? Ganyan makipag-ano? Sabi nga ni Marcoleta, bakit hindi natin pagsikapang kaibiganin ng China? Hindi. Bakit hindi sila nagbabago eh? Walang kaibigan. Ganun yung gustong ipahiwatig niya ni Ontiveros. Ang gusto ni Ontiveros, maging perfecto muna yung China bago natin kaibiganin.
Tayo ba perpekto? Alam nyo, mas masarap makipagkaibigan sa mga kapitbahay natin kaysa gumawa tayo ng away. Lutasin nyo yung problema sa West Philippine Sea. Hindi palala. Ang tunay na leader, may problema, nilulutas. Kayo, etong gobyerno na to, sa totoo lang po, itong gobyerno na to, kauupo nyo pa lang, binobomba na tayo ng water cannon. Ika-4 na taon na. Mag-4 na taon na kayo sa June. Wala pa rin kalutasan yung pagbomba sa atin ng water cannon. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Lutasin niyo yung mga problema. Hindi niyo po ngatwiranan kung bakit ang ginagawa ninyong paninisi sa China, actually, humahanap lang kayo ng lusot. Hindi niyo nalulutas yung problema natin sa relasyon sa China. Hinahanapan niyo lang ng lusot kung bakit hindi niyo nalulutas. Sinisisi niyo lang sa kabila. True to your laging ginagawa na maghanap ng masisisi. Sisi lang ng sisi. Sisi lang ng sisi. Sinisisi si Duterte sa lahat ng kapalpakan. Sinisisi yung China doon sa maling yung hindi malutas yung relasyon sa China. Kasalanan lang lahat ng China. Oh. Ano po na sa inyo ni Orlando De Leon? Anduduwag nyo namang habulin yung mga magnanakaw. Alam nyo hindi tayo papatulan ng China eh. Kaya ang tatapang nyo eh. Dahil pag pinag-aralan nyo yung modern history ng China, wala pa silang sinakop na bansa na direkta. Ang trabaho nyo, lalo ka na Erwin Tulfo, may ba, get the F out ka pa nalalaman, ang trabaho mo, imbestigahan yung mga magnanakaw. Dahil ikaw ay vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Tanong, kailan uli kayo mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee? Ikalawang tanong, hindi na ba kayo makakaalis sa pag-imbestiga sa Bulacan? Nagsimula si Erwin Tulfo, Bulacan na. Ay, si Erwin Tulfo. Kayo, Erwin Tulfo at Lacson, Bulacan na. Hanggang ngayon, ang sinasalang nyo, ang mga nakikita namin, kilala na nga namin lahat ng pangalan nila eh. Si Alcantara, si Hernandez, si Mendoza, pati si Bernardo, taga Bulacan din. Imagine, nakilala na namin sila lahat. Doon sa mga akusado, mga sikat na pinag-usapan ng korte. Natatandaan ko pa, yung Visconde. Si Hubert Webb lang ang kakilala ko doon eh. Pucha, sa tagal niyong iniimbestigahan yung mga taga Bulacan, nakilala ko na lahat ng engineer ng Bulacan. Ang tanong, kailan niyo iimbestigahan yung mga taga Ilocos? Lalo na yung sa Ilocos Norte. Anong move-on na kami at China na problema? Utot nyo. Kahit na anong diversion nyo sa China, hanggat may nagigiba na pinatayo. May nagigiba na pinatayo na flood control project sa Pampanga, si Dong Gonzales. Hanggat dyan sa Mindoro, ay pinakikita ng kanilang governor na nababakbak na yung mga pinagawa nila. Hanggat may mamamatay sa pagbaha, hindi namin makakalimutan yung kasalanan ninyo. Sasabihin nyo, walang ebidensya laban kay Martin. Ang dami na naglalahad ng ebidensya. Ang gusto nyo yata ang mag-imbestiga na eh. Para saan yung Blue Ribbon kung wala kayong mapoproduce na matibay na ebidensya? Imbitahin mo uli si Chanko para sabihin ni Chanko, yun yung ebidensya. Anumpa si Chanko, sinabi niya na pinagsabihan si Martin
na masyado kayong matakaw sa pagnanakaw. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo